Good morning, good afternoon, or good evening. Once again, this is Apo Adman, and welcome to Landas ng Lahi channel. And today is July 24, 2024, and our time as I record this is 9:13 a.m. So this is my last day here in San Jose del Monte, Bulacan. But and later tonight, I will go to Taguig and wait there until the day I fly to California. But actually today is very rainy. As you can see outside, I will just show you now our place getting out, and you could see it's raining. But I have set up our new tarpaulin here, and the environment is very wet. And before I leave, yesterday I bought a new door to fix, no, because I could not. Okay, so I don't know. So this is the old door, and behind it is the new door. And if you could see, yan, diba? Meron siyang amba. So I am making a new door. And later this afternoon or by 1 p.m. after lunch, um, the construction worker will fix it. Dito tayo ngayon sa bahay natin sa Lumpianaga na. At tingnan natin to. Ulan sa labas. Sasakit na sila. Oops. At nagpapagawa tayo. Ito na yung last day ko dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At makikita nyo is nagawa ng pinto. So makakailis na ako ng panatay. So tingnan naman natin yung iba pang mga maiiwan ko dito. Actually, ang concern ko ay itong mga halaman at saka yung mga aso. So at least napagawa ko na yung pintuan. So hindi na sila papasok dito. At is-safety na namin ang dapat is-safety. Pero bukod sa mga aso, ay itong halaman. Since matagal ako mawawala, ito talaga gusto kong buhayin. Yung oregano, tanglad, sili, at saka itong aking aloe vera. So nakikita nyo, nag-iose ako. At bukod dyan, nakikita natin, so yung aking papaya, mamimiss ko nito. So namumunga na siya, namumulaklak. Piyado pagbalik ko ay meron na itong bunga na maaani, na maaari ng kainin. And aside from that, teka lang, medyo madulas. Hawak tayo sa matigas. Yan, oops. Ayan ang mga aso, no? Kung makikita mo, ito yung malunggay na hiningi ko kay mama sa Taguig. At sila ay nag-i-sprout na. So nag-uugat na yan. At ito rin yung lagundi. At isa pang malunggay na may usbong na, no? So I expect sa pagbalik ko by September ay malaki na sila. At ito yung tinatawag na, anong tawag dyan? Acapulco. So makakagawa tayo ng maraming sabon at langis, no? Panghilot. At ayun pa yung isang papaya natin. Isa pa. Although medyo katatapos lang ng bagyo, so talagang medyo masukal. Pero at least itong mga aso natin ay nakagala-gala ngayon sa ating bakuran. Hindi lang sila nakakulong. But this is for now. Bye! This is it. So I am about to leave our shrine.
going to Taguig, and tomorrow is my flight to Danville, and I hope to see you there very very soon on August. Papunta na kami ng bahay sa Taguig. Pero kahit maulan, ayan, sana ay safe ang aming biyahe, lalo na bukas ng gabi. See you! Today na talaga, waiting for my Grab taxi. Hatid ako ni Lakay papuntang Naiya Terminal 1 at andito si Lakay. Ayan. So, iba yung feeling ngayon compared last year na pumunta ako ng Chicago. Ngayon, halo-halo ang feeling. Excited na masaya, pero merong kaba at lungkot, no? At mga pangamba. But nevertheless, ito na yung araw na yun at siguro enjoy ko na lang. Abangan lang natin si Grab, no? So 6:50 na ng gabi at merong delay ang Eva Air. Maghintay tayo dito. So in a few hours, I'll be in Taiwan. So when we arrive, the flight from Taipei to San Francisco will be 11 p.m. So see you there. It's 10:31 at nandito na kami sa Taiwan. So kung makikita mo, lahat ng mga tao ay pumababa na. At mamaya magkita tayo sa loob ng airport ng Taiwan. So from airplane to bus para ihatid kami sa airport at sa connecting flight. At least hindi na ako pupunta ng iba pang terminal. It's still same terminal, Terminal 2. Nasa Taiwan na tayo airport at pupunta na tayo sa C9, gate C9 para sa ating connecting flight. At nakakatuwa dahil ito ang airport ng Taiwan. Ito yung gate from C6 to C10. At kung makikita nyo, yung special sign na ito yung connecting flight. At meron siyang, tawag dito, meron siyang Yose area. At banda roon naman ay may praying room. So ano ang ulay natin? Yose muna tayo. May internet access naman ng Taiwan, pero hindi siya makapag-provide ng internet sa aking phone. So I wonder kung paano ko. Pero ikunin ko na lang ang video nito para sakali naman mangyari, updated ko kayo. So I am now at the prayer room, but it is closed and I think it is only exclusive for Muslim. So I think that there should be an interfaith prayer room in all international airports. I am going to San Francisco and I am the last one who were able to board. So at least I'm here seated on 52A. It will be a long hour of travel. So see you in San Francisco. Window view, 52A. Ang oras natin ay 12:44 a.m. At pa-take off na kami papuntang San Francisco. Already landed here at San Francisco International Airport and now I'm waiting for my baggage. Although I have a roaming data, but I don't know how to make it work. So later I'm gonna check how to connect with the internet. I'm here at San Francisco and the one you can see is Maria, Ryan, and Mike. So see you by August, and if not yet. So on August 31 at Laughing Buddha. Actually, it's not Laughing Buddha, but it's the Medicine Buddha. Land of the Planting or Laughing or Medicine Buddha on August 31. But we will be Laughing Buddhas. Yes, we will be. Yan. So we are going to drop off. Bye! Okay. Ayan na. Si Sister Maria ay nagdadrive at madilim dahil kasi hindi ko alam kung nasan to. At nakakahilong. Nakakahilong. So akala ko yan nakakahilo. Iba yung parking space dito, talagang nakakahilo.
Parang nasa roller coaster na ewan. Na parang theme park. Naku, Lakay, ewan ko. Sayang, wala ka dito. So, ang saya. Oh my God. Ilang floor ba to? Isipin mo, parang screwdriver. Oh my God. Oh, garage level 5. So, wala pa tayo sa level 0. Oh my God. So, enjoy. Ooh! Kalakay. Yan You should na. call Nako. him. Go messenger. Ay, hindi ko alam kung makakatawag ako. So, tingnan ko baka nga. may- At yan ay meron closure for resident only. So, welcome Philippines. Nandito kami sa whatever. Bart. Oh, meron siyang Bart. Not fart. Not far apart. Not fart Bart. Sinasalubong tayo. Kinakamusta tayo ng Pilipinas dahil kasi nagkaroon ng traffic dito sa California. Pero no worries, nandito lang ako tabi ni Maria. Kahit magka-traffic dyan, wala akong pakialam. Sanay na ako dyan. Sanay na kami sa traffic. Ang mahalaga, kasama ko si Maria. Ayan, di ba? Kadiliman. Kadiliman shadow. Dito maliwanag. Ito yung buhay, no? Buhay sa California. Hindi ko alam kung nasa kami ng saktong lugar. Pero, Castro Valley. Yun, Castro Valley. At maya ay pupunta na kami ng San Ramon. So, dito na lang muna. Mamaya pagbalik ng bahay, magre-report ako sa inyo. Bahay? Parang may bahay. Parang may bahay ako. May bahay nila sis. Yung bahay mo. Yung bahay ko. So very soon magkakaroon ako ng bahay dito. So dito tayo mag-i-invest. Parang yun yata sabi ni Maria. Hindi tayo sa Pilipinas, dito tayo sa California. Yay! Yung liwanag. Sabi ni Maria, mainit daw dito. Grabe, parang binuksan yung frigidaire at aircon. Ano ba sis? So nagdadrive kami 15 minutes na lang. Papunta na kami na Sa bahay mo. sa bahay sa San Ramon. Pero napakalamig dito. Wala pa naman ang panlamig, kundi ito na. At mabuti, pagpalapag ko ng aeroplano, paglabas ko ng airport, may bitbit nila yung sweater si Sister Maria. Dahil alam niyang lalamigin ako. Malamig nga, pero ngayong araw na to okay lang. Dahil peace ganda. O hindi, pumasok na ng San Ramon is medyo uminit-init. Ay, hindi pala, nakaganon pala siya. Malamig pa rin sa loob. You just close the window. Ano ba? Uutot na kami dito katatawa. So, inggit ka na Lakay. See you next year. Ay, nako, grabe. So in a few minutes, konting kambat na lang at darating na tayo sa bahay. So almost here. So malapit na. Ayan na. No, not yet. Left turn. We left. It's not time lapse, pero sinusundan natin yung alikabok. Hindi alikabok. Yung coaching yun. Yan, papunta sa bahay ni Maria. So, para makita mo lang, no? Sobrang saya. Sobrang saya. Huwag ka mainggit. Dahil next year, nandito ka na. That's right. So, ikaw na lang pumunta mag-travel mag-isa ng experience mo, ha? Hindi na ako alam dito. Magtatago ako dun sa punong yan. Okay, almost there. Okay, Almost. So isipin mo, isa sa mga subdivision doon sa saan ba? Sa Tagaytay, yon. Tagaytay, yung mga subdivision sa Tagaytay, parang ganito. Oh, ayan na, nagpark na siya. So we are here. Oh, nauna lang. Saan ba tayo? Okay. Dito na. Okay, kilala ko yung garaheng yan. Yan. Hello, this is Padman at nandito na tayo ngayon sa bahay ni Sister Maria. Ang oras natin ngayon ay 5. Anong oras talaga? Actually, it's 4:36 pa lang pala.
4:36 ng maaga. Actually, pagkarating namin mga 12 midnight, kumain, nakatulog na ako. And then nakatulog after that, no? And then nagising ako ng mga 3:30. At yun, gusto ko pa rin sana matulog pero hindi na. So ito siguro yung adjustment ng katawan ko. And I'm trying to call Lakay, no, sana para makapagkwentuhan. So instead of, dahil I think 8 o'clock sa kanila, so instead of, nag-yosin na lang ako at nag-video. So oras natin is 5:37 ng July 27, 2024 dito sa San Ramon, California. At gabi na ngayon, umaga actually, no? So tulad nga ng sinabi ko, ay nagising na ako kanina ng 3:30, no? Pero nakatulog tayo mga 12:01. Siguro kaya konti ang tulog natin is nag-a-acclimate pa tayo at jet lag, no? Dahil kasi sa aeroplano, hindi rin ako nakapag-video maigi. No, ang habang oras, hindi ko na malayan. Actually, kain tulog ang ginawa sa aeroplano from Taiwan to California. So, mahabang biyahe, but then, it's worth coming here na akala ko talaga is mainit, no? Warm, dahil kasi summer season pa rin yata ngayon dito sa California o sa Amerika. But then, ang nadatan ko medyo malamig. So, understandably na malamig. Maari kasi yung bagyo ito matakbo, no? Baka hinabol tayo ng bagyo. Tulad nga kanina ang biro is hinabol ako ng traffic. Nagkaroon ng traffic kanina. So, normal para sa atin yon. At maaring sinasabi ng universe ay huwag ka mag-alala dahil nandito lang kami. So, yung traffic will always be here sa bansa natin Pilipinas, no? Parang identify na tayo ang traffic lang. But anyway, maraming nangyari from Philippines hanggang dito hanggang pagdating ko dito sa California, no? Unang-una is sa bahay Taguig pa lang nasira yung handle ng bag ko, ng isang luggage ko. Then nagawa ng paraan, isang handle lang naman yon at meron pa siyang isang handle na pwedeng patagilid natin kukunin. Actually nandito siya, kung makikita nyo. Ito yung mga gamit ko, hindi ko pa naaayos. Ayan, nakikita nyo. Ito yung sinasabi ko na luggage. Kaya kung mapapansin nyo, sa airport, pinabalot ko siya. Dahil nga, hindi siya i-check-in. Hindi siya check-in doon sa may sa machine. Pero, ginawa is pinarap ko siya para maisakay siya, no? Maisakay siya. Then, pagdating sa immigration sa Philippines, no, sa airport ng NAIA, sasanda lang ako mga kalahi, Ayan. Nakahiga. First time kong gagawin to. Pasensya nyo na, kalahi. At medyo pagod pa rin ako. Gusto ko rin magpahinga. But this is our last video. So, pagdating sa immigration, may pina-download na app na parang e-travel. Hindi ko alam yung e-travel, but then, ito ay parang ginagamit sa custom pagdating dito sa US, sa may San Francisco Airport. Pagdating ko doon, habang nagda-download ako at nag-fill up ako ng form online, nasira yung bag ko. Nasira yung bag kong daladalang puti, no? So, instead, wala naman akong ibang pamalit. Andun yung laptop ko. So, binuhat ko lang siya. Binuhat ko siya ng kamay. Kaya itong kamay nito, yan, masakit-sakit siya ngayon. Dahil siguro sa bigat. Nung tapos na, nakapasok na ako ng I try to find a new bag, no? Tapos yung luggage bag, yung trolley bag, sana ang bibilin ko para hila-hila ko na lang lahat ng bit-bit ko, no? At wala nang problema. Mahal. Meron doon sa airport, nagkakahalaga ng $600 to $700 na trolley. My God, hindi ko kaya yon dahil kasi ang alam ko, $500 ay 25,000 kung sa bag lang So hindi na, naghanap ako ng iba. So merong backpack na laptop bag na pwede kong ilagay, no?
ang pinakamura ay $85. So, mura na siya in a sense na mababa siya sa $100. Pero kung i-convert mo sa peso, ito ay mga nasa 4,800 yata. So, no choice, bumili ako ng bag, naka-backpack siya, para lang matuloy ang biyahe ko. Okay, nasa loob na ako ng aeroplano, nakabili na ako ng bagong bag. Later siguro, sa second video, ipapakita ko yung mga bag na nabili ko on the second day here, or first day rather, sa San Francisco, dahil kasi nag-first night tayo ngayon. So mamaya, pag sikat ng araw, will be our first day here in San Francisco, or California pala. So, yun nga, no, nasa loob na tayo ng aeroplano, Philippines to Taiwan or Taipei International Airport. Habang nasa aeroplano, ang lakas ng mga turbulence na at nakakatakot, no? Nagkaroon ng turbulence na tipong parang hindi naman siya nag-alarm, pero yung ano niya is parang bumagsak kami at yung kaluluwa ko is umalis sa katawan ko. But then napakagaling nung piloto, yung driver ng eroplano, no, is nailand niya kaming safe. Although hindi siya sa Taiwan na, pero in between Taiwan and Philippines siguro yung nagkaroon ng ganon. But then, pagdating pa rin ng Taiwan is maulap at understandably may bagyo. Pero pagdating sa Taiwan, hindi siya maulan, no? Walang ulan sa airport. So tama nga ang mga sinabi ng ibang kalahi natin, mga kaibigan natin sa Facebook na malayo sa airport ang bagyo. So it's nice. Then, okay. Pagdating nakita niyo na, naghanap ako ng prayer room, nagkaroon ng yosi room, at ako na yung last na person na huling tao na nasa loob ng nakapasok ng airport. And I'm glad na nakarating tayo dito sa Pilipinas, saan ba tayo? Nasa San Ramon, California. And I feel welcome pagdating sa customs dahil kasi nagulat ako. Ang ginawa lang ng custom, akala ko I need to give you ang aking passport para ma-check yung visa at tatanungin pa kung ano-ano. Pagdating sa ay pinatuloy lang ako. So you are welcome here in America. I know you. Yun ang sabi nung custom officer ng Amerika na I think dalawang bagay, no? Itong dalawang bagay na naiisip ko dito. Una, natuwa ako dahil hindi ko na kailangan i-present yung passport ko at yung visa at any other travel document. Kasi nga, ay kilala niya na daw ako. So, parang nakakataba ng puso. Pero, kanina, bago ako matulog, no, parang napag-isip-isip ko na medyo scary yon dahil kasi they know me whereas they don't really know who I am. Inisip ko, paano nila ako nakilala? At yun nga, nag-download ako ng app, merong e-travel documents na kailangan ipasa sa online at doon nalaman ang aking status kung ano ako. So, yun yung naiisip ko na parang yung information na inilagay natin sa isang app is ikinakalat. Dahil kasi dito sa Amerika, nakilala ako. No problem. At least maganda ang record. So what if lahat ng information na ito ay isinend sa buong mundo? So ito yung parang meron tayong information galing ng gobyerno. Pero inaasahan ko sa ganitong klaseng application app dito sa internet ay maging safe pa rin tayo. Maging safe at ligtas tayo. Hindi dahil sa kinikilala tayo or whatever, kasi matutuwa na tayo. Pero hanggang dito na lang, wala na akong maisip pa, no? Pero pag-isipan natin yung mga information na ating inilalagay online because people may know kung anong ginagawa natin. At yung mga knowledge na nalalaman nila sa atin, maaari din nilang gamitin sa kabutihan o di kaya sa kasamaan. But nevertheless, let peace prevail on earth. So, hanggang dito na lang. See you sa next vlog. Bye!